Mga kabayan, sa videong ito pag-usapan natin ang Sabrolite tank, kung bakit sayang lang ang galing ng tangkeng ito. Pero bago yan, please like nyo muna ang video at subscribe. Maraming salamat po. Ang Sabrolite tank ay isang light tank or tank destroyer na dinisenyo ng Elbit Systems na mula sa Israel. Ang bigat niya ay 30 tons, ang haba niya 7.6 meters, ang width niya 3.4 meters, ang kanyang height ay 3.67 meters at may crew na 3. Parang maliit lang sa picture pero sobrang laki pala. Ang tangke ay fully electric turret drive para maging stabilized sa parehong elevation at kahit nakahalang. Ibig sabihin ng kanyang turret naka-steady parent sa target, kahit paahon or pababa ang takbo ng tangke. Siyempre pag ganito ang tangke mo madali makatama ng target kahit tumatakbo. Tapos madali lang kontrolin dahil malambot lang ikotin ang turret. Ang turret niya ay twisted grid para ang bala niya ay iikot ng mabilis. Pag tinamaan ang tangke, mabubutas tapos sa loob na mag-explode. Hindi makadamay ng mga structures. Ito maganda gamitin sa mga building dahil kaya bomb utas ng pader tapos sa loob na mag-explode. Kung mayroon ito noong Marawi siege ito talaga ang bagay, hindi sana masyado nawasak ang Marawi. Kaya siguro bumili ng ganitong tangke para in case na mayroon ulit mangyari tulad sa Marawi may magagamit na. Siguro di na maulit iyon. Ang tangke na ito ay nilagyan din ng armor protection system upang magbigay ng ballistic protection hanggang sa NATO Stanag 4569 Level 4. Ang NATO Stanag 4569 ay standardization agreement for the protection level 4 occupants of logistic armored vehicles. Ang standard covers strike from kinetic energy, artillery and improvised explosive device or IED. Ang level na ito ay hanggang 6. Sa NATO kasi pag gumawa ka ng light tank, dapat ang armor niya level 4 hindi pwede tumaas or bumaba. Ito yung sinunod ng Israel dahil ang Sabra ay kinopya sa Ascad ng Spain. Ito ay nilagyan ng Torch X Battle Management System ng kumpanya. Itong Torch X ang nagbibigay ng kagalingan sa tangkeng ito. Dahil sa combat management na ito magkakaroon ka ng advantage kontra sa kalaban mo. Madali mo malaman ang location ng kalaban mo dahil nakakonect sa drone at sa mga kasama mo. Kaso hindi ito magagamit dahil dapat tank-to-tank ang labanan. Alanganin naman ito ang gamitin sa mga rebelde, mahal ang bala nito. Kaya di mo talaga masubukan ang galing nito. Mayroon din itong electro-optical sights, fire control system at life support system. Ang Sabrolite tank ay armado din ng kombinasyon ng isang Elbit Systems Land 105mm gun at isang 7.62mm Coke shell machine gun. May 876mm smoke grenade launcher at dalawang opsyonal na anti-tank guided missiles. Ang gun niya ay 105mm per 52 caliber coiled barrel na may low recoil, para mataas ang accuracy sa pag-target. Kumbaga ang baril niya hindi masyado mag-alaw or yung balik na pagpumutok ay mahina. Ang rate niya sa pagbaril ay 6 rounds per minute na may effective range of 3,600 meters. Ang baril na ito ay ginagamitan ng NATO standard ammunition kabilang ang armor-piercing fin stabilized discarding sabot, high explosive squash head at high explosive plastic tracer rounds. Ang high-explosive multi-purpose tracer M110 round ay maaari ding paputukan sa 105mm na baril. Ang bala niya ay pwede i-load gamit ang autoloader na may manual na backup loading. Ang tangke ay mayroon 12 bala na naka-ready ng gamitin na nakalagay sa autoloader drum. At mayroon pang additional na 24 na nakalagay sa hull ng tangke. Ang kanyang machine gun ay 7.62mm na may 500 rounds na naka-ready to fire, at may 1,500 rounds na extra na nakalagay din sa hull ng tangke. Mayroon din itong day and night vision para pwede makipaglaban sa araw at sa gabi at kahit anong kondisyon ng panahon pwede ito. Mayroon din itong navigation and communication system kasama ang E-Link software-defined radio. Mayroon din itong auto-tracker system at laser range finder na pwedeng maka-measure hanggang 7,000 meters. Diba ang galing ng tangke na ito? Yun nga lang hindi ito magagamit dahil island tayo. Ang kailangan natin ay jet fighter talaga at mga warship. Sabi naman ni DND Gibo bibili ng 30 to 40 na jet fighter para depensa sa external threat. Bili po tayo ng 12 fighter, 12 lang.
Bakit pa? Kailangan ho at least 30, 40. Other countries, kung bumili ng fighters ho, 70, 80, 90. It makes a difference. Magaling din namang itong DND Chief kaya abangan na lang natin. Maraming salamat sa time ninyo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.